Magandang araw sa inyo mga idol. Para patuloy tayo makapag-upload ng mga bagong kabanata, please subscribe and hit the notification bell. And also please don't skip the ads, kung meron mang lalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idol. Kabanata 1161, nakatakas si Chinyu. Sa kabilang panig, inimbitahan na ni Gu Xinghe ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Bukod sa martial arts world, imbitado rin ang mga taong may prestihiyo sa mundo ng negosyo. Maging si Ye Qing ay nakatanggap ng imbitasyon. Sapat na ito para ipakita kung gaano ka-arrogant si Gu Xinghe. Hindi lang niya iniiwasan si Ye Qing, nagkusa pa siyang imbitahan siya. Ito ay parehong isang demonstrasyon at isang provocation. Uncle Jai Xing, sundan mo ako sa unang Mystic Realm. Ilabas si Chinyu at ang iba pa, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hindi umimik si Jai Xing, ngunit malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Nakita ni Gu Xinghe ang ekspresyon sa mukha ni Jai Xing at hindi niya maiwasang mapangiti. Talagang nagustuhan niya ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na tinapakan sa ilalim ng mga paa ng isang taong itinuturing ang lahat bilang isang henyo. Dumaan silang dalawa sa entrance at pumasok sa unang secret realm. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa main hall. Sa sandaling pumasok sila sa pangunahing bulwagan, nagsalubong ang mga kilay ni Gu Xinghe. Inilibot niya ang tingin sa paligid at napagtanto niyang parang mas kakaunti ang mga tao. Mga ad ng Pop Future. HMM. Nasaan si Chinyu? Napakabilis, natuklasan ni Gu Xinghe na si Chinyu ay nawala ng walang bakas. Bigla siyang tumingin sa mga tao at malamig na sinabi, magsalita ka, saan nagpunta si Chinyu? Isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang bomb alot sa buong bulwagan. Samantala, pabago-bago ang emosyon ni Gu Xinghe, na naging sanhi ng panginginig ng hangin at rumble. Matagal ko nang sinabi. Nagkasundo sina Chinyu at Yan Yongfu, pero hindi ka naniwala sa akin, medyo nanunuya na sabi ni Su Qi. Nang marinig ito, ang mukha ni Gu Xinghe ay agad na naging sobrang pangit. Iniunat niya ang kanyang palad, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang humawak kay Su Qi sa kanyang kamay. Hinawakan ni Gu Xinghe ang leeg ni Su Qi at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Saan nagpunta sina Chinyu at Yan Yongfu? Halos malagutan ng hininga si Su Qi sa pagkakahawak ni Gu Xinghe. Nahihirapang sabi niya, "You let go of me first." Gayunpaman, si Gu Xinghe, na galit, ay hindi nakinig sa kanya. Pinandilatan niya si Su Qi at galit na sinabi, tinatanong kita kung saan nagpunta si Chinyu. Hayaan mo muna siya. Kung hindi, sisikelan mo siya hanggang mamatay, paalala ni Jai Xing sa kanya. Sumulyap si Gu Xinghe kay Jai Xing bago itinapon si Su Qi sa gilid. Medyo umubo si Su Qi. Malamig niyang tiningnan si Gu Xinghe at sinabing, tumakas na sila. Imposible. Talagang imposible. Ang kanyang primordial spirit ay nakagapos na sa akin, paano siya makakatakas? Galit na sabi ni Gu Xinghe. Mga ad ng Pop Future. Ngumisi si Su Qi. Gu Xinghe, kaunti lang ang alam mo tungkol kay Chinyu. Noon, katulad mo rin kami. Hindi namin agad napatay si Chinyu at hinayaan siyang makatakas ng paulit-ulit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggat hindi namatay ang batang ito, magkakaroon siya ng walang limitasyong sigla. Bukod dito, ang kanyang kakayahang magtiis ng sakit ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Maaari kang pumunta at pagsisihan ito. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay sobrang komplikado, at ang kanyang ekspresyon ay paulit-ulit na nagbago. Talagang hinayaan ko siyang makatakas. Itinaas ni Gu Xinghe ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang nakakatakot na panloob na chi na iyon ay agad na nagwasak sa Great Hall. Maging ang kawalan ay nagsimulang pumutok sa sandaling ito. Si Jai Xing at ang iba ay labis na nabigla sa dagandong na ito kaya hindi nila napigilan ang pagsusuka ng dugo at lumuhod ang isang tuhod. Isang dagandong lamang ang may kakilakilabot na kapangyarihan. Hindi nito maiwasang mabigla ng husto si Jai Xing. Talagang ibabalik ko siya, sabi ni Gu Xinghe habang nagngangalit ang mga ngipin.
Ngumisi si Suchi, natatakot lang ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Biglang tumingin si Gu Xinghe kay Suchi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na tiningnan ni Suchi ang kadena at sinabing, alisin mo muna ito. In your dreams. Walang awang tinanggihan ni Gu Xinghe si Suchi. Matigas din ang sinabi ni Suchi, kung gayon, patayin mo ako. Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Bagamat nagalit si Gu Xinghe, kalaunan ay ikinaway niya ang kanyang kamay at binitawan si Suchi. Sa sandaling ito, nawala ang sakit na namamalagi sa katawan ni Suchi. Mga ad ng pop future. Huminga siya ng malalim, para bang ninanamnam niya ang ordinaryong aliw na ito. Magsalita ka ng mabilis, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Tumingin si Suchi kay Gu Xinghe at sinabing, nang mahuli namin si Yan Rozo, ito ay dahil nalaman namin ang isang mahalagang balita. Kapag nagsama sina Qin Yu at Yan Rozo, sisubog sila ng may sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Sinasabi na ito ay isang espesyal na uri ng kombinasyon, isang uri ng kombinasyon na ipinanganak sa labas ng Heavenly daw. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto saglit si Suchi, bakas ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mukha, sinabi niya, nasa kamay pa rin ni Yan Yongpo ang bloodline ni Yan Rozo. Kung makuha ito ni Qin Yu, ang kanyang dati ng abnormal na pangangatawan ay mas uusad pa. Walang nakakaalam kung gaano siya magiging malakas. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gu Xinghe na mapangiti. Sa kalagayan ko ngayon, wala akong pakialam sa kanyang pangangatawan. Walang katawan sa mundo ang kapareha ko. Oh, ganun ba? Muling kumislap ang mukha ni Suchi na may bakas ng panunuya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag nakuha na ni Qin Yu ang bloodline na iyon, maaari siyang maging isang espesyal na pag-iral. Bahagyang kumunot ang noo ni Gu Xinghe at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Suchi, ang mga paalang na kanal na hindi masisira ay maaaring wala sa harap niya. Malamang na matatalo niya ang isang makapangyarihang tao sa Martial Saint Realm. Nang sabihin niya ito, huminto muli si Suchi na parang naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang mga salita. Hindi, baka madudurog niya ang isang makapangyarihang figure, lalo na ang isang makapangyarihang figure na tulad mo, hahaha. Ang nakakatalim na tawa ni Suchi ay labis na ikinainis ni Gu Xinghe. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, diretso niyang dinurog ang bibig ni Suchi. Alam mo ba kung nasaan si Yan Yongpo? Malamig na tanong ni Gu Xinghe. Umiling lang si Suchi at hindi umimik. Huminga ng malalim si Gu Xinghe at agad na nakaramdam ng pag-aalala. Bagamat lubos siyang kumpiyansa sa kanyang kasalukuyang lakas, nang maalala niya ang mga eksena sa nakaraan, ang takot na dominado ni Qin Yu ang lumitaw sa kanyang isipan. Bilis, pumunta at hanapin si Qin Yu. Kahit anong presyo ang kailangan mong bayaran, kailangan mong mahanap si Qin Yu. Nagmamadaling tumingin si Gu Xinghe kay Jiaxing at sumigaw. Kabanata 1162, Pagsipsip ng dugo. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiaxing at sinabing, kung gayon ang kombensyon na ito, gaganapin pa ba ito? Hold my A**s. Galit na sigaw ni Gu Xinghe. Wala na ang pangunahing tauhan, ngunit mayroon pa ring BULLSH*T convention. Pumunta at hanapin si Qin Yu para sa akin. Gumisi si Suchi, ang ilang mga tao ay nakatakdang maging pangunahing tauhan ng panahon. Gaano man kasuklam-suklam ang iyong mga pamamaraan, wala itong silbi. Walang makakapidyo sa kanilang paglaki. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang para kay Gu Xinghe, ngunit tila isang buod ng kanyang sarili. Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Suchi ang loika na ito. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Suchi. Sa ngayon, wala siya sa mood na alalahanin si Suchi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap si Qin Yu sa lalong madaling panahon. Nang papaalis na si Gu Xinghe, bigla siyang tumigil sa kanyang paglalakad. Lumingon siya para tingnan si Suchi at nagtanong, gusto mo bang mabuhay? Natigilan si Suchi. Si Suchi, na nawalan na ng pag-asa, ngayon ay may kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Siyempre gusto ko, nagmamadaling sabi ni Suchi. Gumisi si Gu Xinghe, kailangan kong malaman ang tungkol sa mga nakatataas mo ngayon.
Napakaswerte mo. Hangga't masunurin kang makikinig sa akin, ipinapangako kong ililigtas mo ang iyong buhay. Si Suchi, na puno ng panunuya kanina, ay biglang nagbago sa ibang tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Ads by Pop Future. Nagmamadali siyang lumapit kay Gu Xinghe, yumuko, at sinabing, pakikinggan kita. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang banda, nakaupo si Qin Yu sa sala. Kahit na ang buong Mystic Realm ay hindi malaki, mayroon itong lahat ng internal organs. Ang mga kasangkapan sa loob ay gawa sa mamahaling at solidong kahoy. Hinawakan ni Qin Yu ang garapon at pagkatapos ay tumingin kay Yan Yongfo. Huwag mong sabihing hindi mo alam kung paano gamitin ito. Tila napansin ni Yan Yongfo ang kahihiyan ni Qin Yu. Hinawakan ni Qin Yu ang garapon at nahulaan, inumin mo. Siyempre hindi. Umiling si Yan Yongfo. Iniunat niya ang kanyang daliri at inabot ang garapon, ngunit ito ay binuksan ni Qin Yu. Alisin mo ang maruming kamay mo, sabi ni Qin Yu na may malamig na mukha. Pinawi ni Yan Yongfo ang kanyang kamay nang may hinanakit at pagkatapos ay sinabing may nakakahiyang ngiti, ito ay talagang napakasimple. Gamitin lamang ang iyong pamamaraan ng paglilinang upang masipsip ang dugo. Paraan ng paglilinang. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Tama. Buksan ang mga pore sa buong katawan mo at dahan-daang i-absorb ang dugo. Hinaplos ni Yan Yongfo ang kanyang balbas at walang pakialam na sinabi. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang dugo at hindi maiwasang mapatahimik. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, gaano katagal ito? Tingnan ang estado ng compatibility. Kung mas perpekto ang estado ng compatibility, mas magtatagal ito, sabi ni Yan Yongfo. Ads by Pop Future. Ang pinakasikat na alam namin sa ngayon ay si Yan Jingyao. Ilang oras siyang gumugol. Hindi napigilan ni Qin Yu ang matawa nang marinig iyon. Is considered a feat. Tinasayang lang niya ang regalo ng Diyos. Malinaw na naalala ni Qin Yu ang huling labanan kay Yan Jingyao. Ang lakas na kanyang pinakawalan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pangalan. Hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng oras. Magagalit si Gu Xinghe kapag nalaman niyang umalis na tayo. Siguradong madadami ang mga inosenteng tao, sabi ni Qin Yu. Maghanda ka ng lugar para sa akin. Sisimulan ko na ang pagsipsip ng dugo ngayon. Okay. Medyo nasasabik din si Yan Yongfo. Ngayong hindi na nila maalis si Qin Yu, gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag nagsanib si Qin Yu sa dugo. Pagkatapos, dinala ni Yan Yongfo si Qin Yu sa banyo. May malaking bathtub sa banyo, at umasa si Qin Yu sa bathtub para sumipsip ng dugo. Iniunat ni Yan Yongfo ang isang sinag ng liwanag mula sa kanyang palad at tinakpan ang bathtub, nililinis ang lahat ng iba't ibang bagay sa bathtub. Tapos na. Pagkatapos, itinuro ni Yan Yongfo ang garapon ng dugo at sinenyasan si Qin Yu na ibuhos ito sa bathtub. Ibinuhos ni Qin Yu ang dugo sa bathtub ayon sa kahilingan ni Yan Yongfo. Sa pagtingin sa sariwang pulang dugo sa bathtub, ang puso ni Qin Yu ay parang tinutusok ng needles. Napakaraming sariwang dugo, nakuha ba ito sa katawan ng isang tao? Gaano karaming sakit ang kailangan niyang tiisin? Ads by Pop Future. Ang pagtatapos ay mas malaki kaysa sa proseso, paalala ni Yan Yongfo mula sa gilid. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at hindi na nagsalita pa. Dumaan siya sa katawan niya at pumasok sa bathtub. Sa sandaling pumasok ang kanyang katawan sa bathtub, ang dugo ay nagsimulang tumibok ng marahas, na parang kumukulo. Ang lahat ng dugo ay tila nagkaroon ng sariling kamalayan at patuloy na dumidikit sa katawan ni Qin Yu. Ang kakaibang eksenang ito ay hindi maiwasang mapalaki ang mga mata ni Yan Yongfo. Ito ba ang totoong compatibility? Pulong ni Yan Yongfo sa mahinang boses. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang eksena. Ang dugo ay tila nagbibigay ng yakap kay Qin Yu. Hindi na kailangang sadyang i-absorb ito. Mahigpit itong dumikit sa katawan ni Qin Yu. Dumaan ang dugo sa mga pores at patuloy na tumutulo sa katawan ni Qin Yu. Tinunod ni Qin Yu ang kahilingan ni Yan Yongfo at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata upang simulan ang pagsipsip ng dugo. Bumukas ang mga butas sa buong katawan niya, at dumaloy ang dugo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores.
Sa isang iglap, isang kakaibang mainit na agos ang kumalat sa buong katawan ni Chinyu. Kakaiba ang pakiramdam na ito, para siyang nakababad sa isang mainit na bukal. Ito ay mas katulad ng pakiramdam niya noong una siyang nakipag-ugnayan sa espiritual na chi. Dumaloy ang dugo sa katawan ni Chinyu, at sa sandaling ito, tila nagbabago ang buong katawan ni Chinyu. Ang kanyang pisikal na katawan ay nagsimulang sumailalim sa matinding pagbabago. Ito ay higit pa sa isang ebolusyon kaysa sa isang pagbabago. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang suso ng napakabanal na liwanag. Ang kanyang katawan, na mahirap sa simula, ay mas lalong hindi nasisira. Maririnig ang tunog ng pagbitak ng kanyang mga buto. Ang ganitong uri ng pagbabago ay medyo katulad ng epekto ng siyam na transformation golden pill. Gayunpaman, kumpara sa siyam na transformation golden pill, ito ay maraming beses na mas malakas. Hindi lamang iyon, ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi nagdulot ng anumang sakit. Sa kabaligtaran, ang kanyang katawan ay sobrang komportable. Nakatingin kay Chinyu, na ang buong katawan ay puno ng banal na liwanag, ang mga mata ni Yan Yongpo ay hindi maiwasang lumiwanag ng maliwanag. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Mukhang tama ang aming haka-haka. Kapag nagsama na kayong dalawa, ito ay talagang magdadala ng kakaibang pagbabago. Pakiramdam niya ay isang malaking karangalan ang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang eksenang ito. Kabanata 1163, bumisita si Gu Xinghe sa Tianjin. Maaaring magtagal ang prosesong ito, dahil ang proseso ng pagsasama ng dugo kay Chinyu ay patuloy ding binabago ang katawan ni Chinyu. Sa bawat oras na ito ay muling hinubog, ito ay magdadala ng isang walang katulad na malakas na lakas. Kasabay nito, mas maraming beses itong muling hinubog, mas malinaw ang epekto. Maaaring ito ay isang mahabang proseso, ngunit si Yan Yongpo ay hindi naglakas loob na kumurap, natatakot na baka may makaligtaan siya. Habang sinisipsip ni Chinyu ang dugo, nagmamadali rin si Gu Xinghe na hinahanap si Chinyu. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para hanapin si Chinyu. Gayunpaman, si Chinyu ay nakatakas sa panloob na kaharian ng Qi, kaya imposible para sa kanya na mahanap si Chinyu gamit ang kanyang aura. Sa halip na umasa sa mga martial artist na ito na hanapin siya, mas mabuting umasa sa kapangyarihan ng mga awtoridad, paalala ni Su Qi sa kanya. Imposibleng makatakas sina Chinyu at Yan Yongpo mula sa mga surveillance camera. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpaalala kay Gu Xinghe. Nagmamadali siyang tumingin kay Jai Xing at sinabing, "Dali, ipasa ang mga order ko." Pumunta at tingnan ang mga surveillance camera. Gayunpaman, umiling si Jai Xing at sinabing, matagal nang walang koneksyon ang mga awtoridad at ang Martial Arts Association ng Jingdo. Tiyak na hindi sila makakatulong. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Wala akong pakialam. Kung hindi sila pumayag, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." "Young Master Gu, huwag kang kumilos ng walang ingat," sabi ni Jai Xing na nakakunot ang noo. Ads by Pop Future. Kung talagang ibinubuhos natin ang lahat ng pagpapanggap ng kabaitan, walang sino man ang makakakuha ng isang kalamangan. Bagaman ang makapangyarihang kaharian ay walang katulad na kapangyarihan, hindi ito nangangahulugan na maaari nilang baliwalain ang tunay na kapangyarihang militar. Kapag nahulog sila, ang magkabilang panig ay magdurusa. "Wala na akong pakialam dyan." Galit na sigaw ni Gu Xinghe. "Sa pinakamarami, sabay tayong mamamatay." Tinulyapan ni Jai Xing si Su Qi at sinadya o hindi sinasadya, "Hindi ka ba natatakot na may magsamantala sa sitwasyon? Gusto mo bang mahulog sa kamay ng iba ang Martial Arts Association of Jingdo, na buong puso mong itinayo?" Paalala nito kay Gu Xinghe. Sinabi niya na may malungkot na mukha, "Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang pabayaan si Chinyu? Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay magiging isang sakuna sa madaling panahon." "Mayroon akong ideya," mahinang sabi ni Su Qi. "Magsalita ka," nagmamadaling sabi ni Gu Xinghe. Sinabi ni Su Qi sa malalim na boses, "Pumunta ka at hanapin si Tianjin." Tiyak na mahuhulaan niya ang posisyon ni Chinyu. Tianjin. Natigilan si Gu Xinghe.
Para siyang nakahawak sa isang straw na nagel iligtas buhay. Nagmamadali niyang sinabi, bilis, dalhin mo ako sa Tianjzi. Templo ni Tianjzi. Si Tianjzi, na nasa pag-iisa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Bakas ang kalungkutan sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Ads by Pop Future. Hindi na tayo makakatakas sa araw na ito, mahinang ungol ni Tianjzi. Parang may napagtanto ang dalawang disipulo. Lumakad sila pasulong at nag-aalalang nagtanong, Guro, maari ba naming malampasan ang kalamidad na ito? Umiling si Tianjzi na may kalmadong ekspresyon at sinabing, ang lahat ay nakatadhana na. Nakatira tayo sa ilalim ng langit, saan tayo tatakas? Nang marinig ito ng mga alagad, bakas ng kalungkutan ang bumalatay sa kanilang mga mukha. Ang dalawa ay lumuhad sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, Guro, wala na ba talagang ibang paraan? Ikinaway ni Tianjzi ang kanyang kamay. Ngumiti siya at tumingin sa dalawang disipulo sa tabi niya at sinabi, pwede na kayong umalis. Hindi kami pupunta. Ang dalawang disipulo ay lubhang matigas ang ulo. Kahit mamatay tayo, kailangan nating manatili sa tabi ni Master. Ibinuko ni Tianjzi ang kanyang bibig. Parang napagtanto niya na wala na siyang mababago. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya. Para kay Tianjzi, napakasakit ng kanyang buhay. Malinaw niyang nakikita ang hinaharap, ngunit nakalulungkot, wala siyang mababago. Ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagpahirap sa kanya sa buong buhay. Tuldok. Noong araw na iyon, dinala ni Su Qi si Gu Xinghe sa tirahan ni Tianjzi. Kalmado ang lugar tulad ng dati. Gayunpaman, ang pagdating ng isang helicopter ang bumasag sa katahimikan. Tumalon pababa si Gu Xinghe mula sa taas na ilang daang metro, pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa templo. Sir, walang nakikitang bisita ang aking Panginoon ngayon, sabi ng isa sa mga disipulo ni Tianjzi na nakayuko. Pinigyan ni Gu Xinghe ng malamig na tingin ang disipulo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinampal. Napakalakas ng palad na ito, na direktang ginagawang karne ang disipulo. Si Jai Xing, na nasa gilid, ay gustong payuhan siya, ngunit alam niya na hindi niya mababago si Gu Xinghe. Pumasok silang tatlo sa templo. Nakita nila si Tianjzi na bahagyang nakapikit, ganap na binaliwala ang mga intensyon ni Gu Xinghe. Umupo si Gu Xinghe sa tapat ni Tianjzi at walang pakialam na sinabi, narinig ko na alam mo ang lahat. Pumunta ako dito ngayon dahil gusto kong tulungan mo akong makahanap ng isang tao. Hindi siya pinansin ni Tianjzi na parang walang narinig. Sumimangot si Gu Xinghe at sinabing may malamig na mukha, Tianjzi, kung tutulungan mo ako ngayon, tiyak na ituturing kita bilang isang marangal na panauhin. Walang pakialam na sinabi ni Tianjzi, nandito ka para hanapin si Qin Yu, tama ba? Narinig ito ni Gu Xinghe at hindi niya napigil ang mapangiti, talagang tinutupad ni Tianjzi ang kanyang reputasyon. Ano pa ang alam mo? Alam ko rin na sinusubukan mong sirain ang banal na rehiyon, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na ang lahat ng ito ay walang silbi at walang saysay, dahan-daang sabi ni Tianjzi. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang nagkaroon ng intensyon si Gu Xinghe na pumatay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, no need to talk nonsense. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Qin Yu. Pinuksan ni Tianjzi ang kanyang mga mata at bahagyang umiling, kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo siya mapapatay. Kalokohan. Galit na galit si Gu Xinghe. Ang pagpatay kay Qin Yu ay parang pagtapak sa isang langgam. Tumingin si Tianjzi kay Gu Xinghe at sinabing, sa iyong buhay, nagkaroon ka ng hindi mabilang na mga pagkakataon para patayin si Qin Yu, ngunit na mismo na sila. Now, you have no chance to kill him. I advise you to stop now. Baka pwede mong ipagpalit ang chance na mabuhay. Kabanata 1164, Pagsipsip ng dugo. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Tianjzi at sinabing, walang kinalaman iyon sa iyo. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan si Qin Yu. Hindi lang sumagot si Tianjzi, pumikit ulit siya. Sinabi ni Gu Xinghe na may pagtatampo na mukha, matanda, huwag kang maging napakawalandiya.
Kung hindi mo sasabihin sa akin, papatayin kita. Kahit sabihin ko sa iyo, papatayin mo pa rin ako, mahinang sabi ni Chan Jizi. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na matigilan, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, mayroon ka talagang ilang mga kasanayan. Okay? I promise you. Kung sasabihin mo sa akin, hinding-hindi kita papatayin. Hindi ko sasabihin sa iyo. Umiling si Chan Jizi. Ngayon, sabihin ko man o hindi, ito ang araw na mamatay ako. Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at sinabing, matanda, itigil mo na ang paglalaro sa akin. Sasabihin mo ba o hindi? Hindi mapakali si Tian Jizi na hawakan si Ali, Gu Xinghe. Naka-cross-leg siya habang nakapikit na parabang namatay na siya. Nililigawan mo si kamatayan. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Gu Xinghe. Kumislap ang kanyang palad at malamig na sinabi, kung hindi mo pa rin sasabihin, sasampalin kita hanggang mamatay ngayon din. Kung gusto mo akong patayin, sige gawin mo. Kahit patayin mo ako, walang kwenta. Nakakadagdag lang sa kasalanan mo, walang pakialam na sabi ni Tian Jizi. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi na nagsalita pa si Gu Xinghe habang tinakpan ng kanyang malaking kamay si Tian Jizi. Hindi. Nang makita ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Jai Xing. Iniunat niya ang kanyang kamay para pigilan si Gu Xinghe. Gayunpaman, sa kanyang lakas, paano niya ito mapipigilan? Ads by Pop Future. Ang kanyang palad ay tumama sa noo ni Tian Jizi, at ang katawan ni Tian Jizi ay agad na nagkapira-piraso, tumutulo ang dugo sa bulwagan. Ang sikat na Tian Jizi ay nahulog ng ganoon. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa mabangis na mukha ni Gu Xinghe, na nagmukha siyang demonyo. Si Jai Xing ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at galit. Gu Xinghe? Ikaw? Hindi mo dapat ginawa ito, bulong ni Jai Xing sa mahinang boses. Sumulyap si Gu Xinghe kay Jai Xing at ninisyan, nakapasok na ako sa kaharian ng kawalan ng kakayahan. Ano ang hindi ko magagawa? Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mahanap, Qin Yu. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Gu Xinghe at umalis. Pagkatapos maglakad palabas ng hall, casual na ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at ang buong bulwagan ay agad na naging mga guho. Matapos patayin si Tian Jizi, muling inayos ni Gu Xinghe ang mga tao na hanapin sina Qin Yu at Yan Yongfo. Sa kasamaang palad, gaano man kalaki ang kapangyarihan na ginamit niya, hindi niya mahanap si Qin Yu. Qin Yu? Tiyak na papatayin kita. Pulong ni Gu Xinghe sa mahinang boses, isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mukha. Tuldok-tuldok-tuldok, sa isang maliit na nayo na hindi alam ang hangganan. Just like, guess what daddy brought you? Isang nasa katanghaliang gulang na ama ang karge-karge ng isang batang babae na ilang taong gulang pa lamang. Ang maliit na batang babae ay inilibot ang kanyang malalaking mata at sinabing may pagtataka, candy ba ito? Ito ba ay, laruan ba ito? Ads by Pop Future. Ang ama ay naglabas ng isang manika ng Barbie mula sa kanyang likuran na nakangiti at sinabing mapang-akit, binili ito ni Daddy para sa iyo, Pak. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kalangitan. Ang liwanag ay parang isang matulis na talam, tumatagos sa katawan ng ama at hinihiwa ang katawan nito sa dalawa. Nanlamig ang kanyang kamay sa himpapawid, hawak pa rin ang dagwang Barbie doll sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa kanyang ama na kalahati na lamang ng katawan ang natitira, nanlaki ang mga pupil ng batang babae, at siya ay humagulgol ng malakas. Itay, huwag kang mamatay, niyugyog ng maliit na batang babae ang kalahati ng katawan ng kanyang ama, at ang kanyang mga luha ay parang sirang butil. Sa langit, may nakatayong isang taong mukhang demonyo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Gu Xinghe. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ninisyan, Tito Jai Xing, sa tingin mo ilang tao ang kailangan kong patayin bago lumitaw si Qin Yu? Ang ekspresyon ni Jai Xing ay sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, lahat sila ay mga inosenteng tao. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Tumawa ng malakas si Gu Xinghe, isang grupo lang sila ng langgam. Paano kung patayin ko sila? Bakit? Naaawa ka ba sa kanila? Hindi ka talaga tao.
Kinagat ni Jai Xing ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nagtaas ng kilay si Gu Xinghe. Hindi lang siya nahiya, buong pagmamalaki pa niyang sinabi, syempre hindi ako tao. Ako ang Diyos ng mundong ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang itinaas ni Gu Xinghe ang kanyang palad. Isang malaking palad ang agad na kumislap sa langit. Tinakpin ng palad ang langit at lupa habang dumudurog ito. Sa isang iglap, ang nayon ay naging mga guho, at lahat ay naglaho sa manipis na hangin. Ads by Pop Future. Sige, oras na para pumunta sa susunod, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Tinitigan ni Jai Xing ang mga sirang pader sa ibaba, puno ng sakit ang kanyang mukha. Napakabilis na kumalat ang massacre kay Gu Xinghe. Gayunpaman, wala siyang kahit katiting na pag-aalinlangan. Sa halip, lalo siyang naging mayabang. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi mabilang na mga inosenteng tao ang namatay sa kamay ni Gu Xinghe. Kinundi na siya ng Martial Arts Forum. Mayroong kahit isang malaking bilang ng mga matuwid na tao na nagsama-sama upang humingi ng paliwanag. Gayunpaman, paano makapagpaliwanag sa kanila si Gu Xinghe, na baliw na? Ang tanging sumalubong sa kanila ay ang kamatayan. Tuldok. Sa Mystic Realm, sinisipsip pa rin ni Qinyu ang dugo. Ang dugo at ang katawan ni Qinyu ay patuloy na nagsanib, na para bang pinapainit nito ang kanyang katawan, paulit-ulit. Sa loob lamang ng ilang araw, daan-daang beses nang na-reconstruct ang katawan ni Qinyu. Kahit na ang kanyang estado ay hindi bumuti, ang kanyang lakas ay tumaas. Ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit ang puso ni Qinyu ay palaging puno ng bakas ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa na ito ay lumitaw mula sa sandaling isinilang si Gu Xinghe, at ngayon ay naabot na nito ang pinakamataas. Hindi. Biglang iminulat ni Qinyu ang kanyang mga mata. Isinara niya ng kusa ang bawat butas ng kanyang katawan at pilit na pinipigilan ang pagsipsip ng dugo. Huminto ang pagsipsip sa sandaling ito, ngunit natatakpan pa rin ng dugo ang katawan ni Qinyu. Bahagyang nanginig ang katawan ni Qinyu at bumagsak ang dugo. Pagkatapos, ginamit niya ulit ang garapon para kolektahin ito. Hindi mapigilan ni Yan Yongfo na sumimangot. Hindi pa tapos. Bakit ka tumigil? Sumulyap si Qinyu kay Yan Yongfo at sinabing, kailangan kong lumabas. Pakiramdam ko ay may malaking nangyari sa labas. Kabanata 1165, pagpili ng bituin. Go out. Now. Siguradong hahanapin ka ni Gu Xinghe sa buong mundo, sabi ni Yan Yongfo sa malalim na boses. Sumulyap si Qinyu kay Yan Yongfo, pagkatapos ay sinabi, tama lang. Maihahambing mo ito sa akin. Maaari ko bang labanan si Gu Xinghe ngayon? Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Qinyu at naglakad papunta sa courtyard. Natigilan si Yan Yongfo ng kalahating segundo, pagkatapos ay mabilis na hinabol siya. Pagkatapos maglakad papunta sa courtyard, huminga ng malalim si Qinyu at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang malawak na espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay umaalo na parang karagatan. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na tumataas, ang buong lupa ay dumadagindong, at ang bulwagan sa likod niya ay nanginginig. Si Yan Yongfo, na nakatayo sa gilid, ay biglang nakaramdam ng parang bundok na presyon. Halos mabali ang kanyang gulugod, at patuloy itong nakadiin. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng galit na dagindong si Qinyu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Ang bulwagan sa likod niya sa wakas ay hindi na nakayanan at nagsimulang gumuho. Lumitaw ang mga bitek sa Mystic Realm na ito, at nagsimulang gumuho ang malalaking lugar ng espasyo. Namutla sa takot si Yan Yongfo matapos maramdaman ang walang katulad na nakakatakot na kapangyarihan sa katawan ni Qinyu. Tinitigan niya si Qinyu at sinabi sa nanginginig na boses, Ito ang kapangyarihan ng dalawa na pinagsama, masyadong nakakatakot. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, ang katawan ni Qinyu ay bumuo ng puyo ng tubig kasama niya sa gitna dahil sa malakas na daloy ng hangin. Nililipad ng hangin ang mahaba niyang buhok na matagal nang hindi naaayos. Tumingin si Qinyu kay Yan Yongfo at nagtanong, ano ang pakiramdam mo?
Sinabi ni Yan Yongpo na may matinding pananabik, Jinyu, sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka na mas mahina kaysa sa makapangyarihang realm. Nakakatakot, masyadong nakakatakot. Kahit noong nasa taas na ako, natatakot ako na kailangan ko pa ring timbangin ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Jinyu at nagpatuloy sa pagtatanong, kumpara kay Gu Xinghe. Hindi maiwasan ni Yan Yongpo na sumimangot ng bahagya nang ilabas ang paksang ito. Sinabi niya sa mahinang boses, kung tutuusin, na-absorb na ni Gu Xinghe ang kapangyarihan nating 8. Hindi na siya isang tao na may kukumpara ng isang ordinaryong makapangyarihang tao. Bagamat napakalakas mo ngayon, kumpara kay Gu Xinghe, natatakot ako. Medyo kulang ka pa rin. Si Jinyu ay hindi masyadong nagulat, na parang inaasahan na niya ito. Hindi mahalaga. Hindi ko pa ginagamit ang fighting formula, sabi ni Jinyu sa mahinang boses. Pagkatapos sabihin iyon, naghanda si Jinyu na i-activate ang formula ng fighting. Sa oras na ito, nagmamadaling pinigilan ni Yan Yongpo si Jinyu. Umiling siya at sinabing, ang ikalimang antas ng fighting formula ay maaaring magdulot sa iyo ng 10 beses na pagtaas ng lakas ng labanan. Hinawakan ni Jinyu ang kanyang baba at sinabing, kung gayon, sa palagay mo ba kung gagamitin ko ang formula ng pakikipaglaban, matatalo ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Yan Yongpo. Ngumiti siya at sinabing, pagkatapos gamitin ang formula ng fighting word, tiyak na matatalo mo siya. Tama na, sabi ni Jinyu sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Ilabas mo ako. Noong una ay ayaw ni Yan Yongpo na umalis sa mystical realm na ito, ngunit gusto rin niyang makita ang tunay na lakas ni Jinyu pagkatapos masipsip ang dugo ni Yan Rozo. Sa makatuwid, pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpasya si Yan Yongpo na makipagsapalaran at maglakbay ng magkasama. Naglakad silang dalawa papunta sa entrance ng Mystic Realm, at ginamit ni Yan Yongpo ang secret key para buksan ang Mystic Realm. Sinabayan ng mga kislap ng liwanag, silang dalawa ay naglakad palabas ng Mystic Realm. Tumingin si Jinyu sa paligid, at mas lumakas ang pagkabalisa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Yan Yongpo. Pinaikit ni Jinyu ang kanyang mga mata at sinabing, pupunta muna tayo sa Divine Alchemist Pavilion. Karamihan sa kanyang malalapit na kaibigan at kamag-anak ay nasa Divine Alchemist Pavilion. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang matiyak na sila ay ligtas. Hindi na nagsalita pa ang dalawa at nagmamadaling pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga kamay ni Gu Xinghe ay nabahiran pa rin ng hindi mabilang na buhay ng tao. Tinawag pa siyang demonyo ng kasalukuyang panahon. Hindi nahiya si Gu Xinghe sa titulong ito. Sa kabaligtaran, siya ay lubos na ipinagmamalaki. Uncle Jiaxing, sa tingin mo iiwan ko ba ang pangalan ko sa history? Tumingin si Gu Xinghe kay Jiaxing at mahinang nagtanong. Walang sinabi si Jiaxing, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas hindi magandang tingnan. Ads by Pop Future. Gumuso si Gu Xinghe at sinabing, kung hindi ka masyadong malambot ang puso, matagal nang namatay si Jinyu. Ngayon, babaguhin ko itong masamang ugali mo. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Gu Xinghe ang kanyang ulo at tumingin sa isang palengke. Maraming tao ang nagkukumpulan sa palengke na ito, kapwa martial artist at ordinaryong tao. At ito rin ang bagong target ni Gu Xinghe para sa araw na ito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at pagkatapos ay itinuro sa ibaba, sinabing, Tito Jiaxing, ipauubaya ko sa iyo ang palengke na ito. Gamitin ang iyong kamay sa pamimitis ng bituin upang patayin sila. Nagbago ang ekspresyon ni Jiaxing. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ko gagawin iyon. Ayaw mo. Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang mga kilay at pagkatapos ay ngumisi, kung hindi ka kikilos, papatayin kita. Galit na sinabi ni Jiaxing, kung gayon, patayin mo na lang ako. Kahit hiwain mo ako, hinding-hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Jiaxing, huwag kang masyadong mahiya. Hanggat gagawin mo ang sinasabi ko, ikaw pa rin ang magiging number 2 figure sa Jingdo Martial Arts Association. F*CQ. What number 2 figure? Do you think I care?
Umuungol si Jiaxing, halos malapit ng masira. Sa puntong ito, isang malakas na panloob na chi ang biglang lumabas sa katawan ni Jiaxing. Sa kanyang mga daliri, kinulayan ito ng ningning na kasing liwanag ng mga bituin. Ito ang sikat na teknik ni Jiaxing, ang star picking hand. Hindi masama, ito ay mas katulad nito. Tumanggo si Gu Xinghe sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, kung patuloy kitang sasampalin ng ganito, ikaw ang magiging number 2 figure ng Martial Arts Association ng Jingdo, na nasa itaas ng Suchi. Ang ningning sa kamay ni Jiaxing ay lumakas at lumakas, na para bang ang lahat ng kanyang panloob na chi ay puro sa kanyang mga daliri. Nang nasiyahan si Gu Xinghe, biglang malamig na tumingin si Jiaxing kay Gu Xinghe. Gu Xinghe, pumunta ka sa impyerno. Umungol si Jiaxing, biglang hinampas ng kamay ni Jiaxing si Gu Xinghe. Kabanata 1166, Patay. Sa pagtingin sa palad na humahampas sa kanya, biglang nanlamig ang mukha ni Gu Xinghe. Walang hiya ka. Isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumabas sa mga mata ni Gu Xinghe. Pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Jiaxing. Bagamat si Jiaxing ay nasa advanced stage ng Martial Saint Realm, siya ay ganap na walang kapangyarihan sa harap ng isang makapangyarihang figure. Kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang makawala. Jiaxing, gusto mo talaga akong patayin. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Tumingin si Jiaxing kay Gu Xinghe na puno ng galit ang mukha at galit na umungol, Gu Xinghe, pinatay mo ang napakaraming inosenteng tao. Hindi ba karapat-dapat kang mamatay? Mga inosenteng tao. Lalong nagalit si Gu Xinghe. Gusto mo ba talaga akong patayin para sa mga mababang taong ito? Tinawag kitang tiyuhin sa loob ng maraming taon na walang kabuluhan. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang nagpuwersa si Gu Xinghe gamit ang kanyang palad. Sa isang kotse, tunog, ang palso ni Jiaxing ay direktang nadurog sa meat paste. Hinawakan ni Jiaxing ang kanyang dumudugong braso at umatras pa atras. Jiaxing, maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Hanggat handa kang patayin sila, kaya kitang iligtas, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Suchi, Young Master Gu, ang isang taong tulad niya ay hinding-hindi mababago. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay magdadala lamang ng kapahamakan. Kung hindi, bakit siya makikisali kay Qin Yu? Hinaplos ni Gu Xinghe ang kanyang baba at tumanggo, tama ka, pagkatapos ay hayaan siyang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Gu Xinghe ang kanyang palad at sinampal ang dibdib ni Jiaxing. Sa hampas ng palad na ito, ang katawan at primordial spirit ni Jiaxing ay agad na nabasag. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng diretso sa lupa, na agad na nag-udyok ng 100,000 talampakan ng alikabok. Nahulog si Jiaxing ng ganoon. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe ang bangkay ni Jiaxing, ang kanyang mga mata ay bahagyang napuno ng galit. Bakit kailangan mong sumalungat sa aking kalooban, ungol ni Gu Xinghe sa mahinang boses. Kahit ang tiyuhin na nanood sa aking paglaki ay nagtataksil sa akin. Talagang, nakakainis. Isang malamig na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Pinalot ng layuning ito ng pagpatay ang lupa at bumaba ang temperatura. Pumunta tayo sa Divine Alchemist Pavilion, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Sige. Pinuhat ni Suchi ang bangkay ni Jiaxing at nagmamadaling tinungo ang Divine Alchemist Pavilion. Sa loob ng Divine Alchemist Pavilion. Ang Pavilion Master na nagpunta upang hanapin ang Dao Protector ay bumalik na nabigo. Ads by Pop Future. Hinanap niya kung saan nagpunta ang Dao Protector noon, ngunit wala pa rin siyang makitang bakas ng Dao Protector. Damn it! What bullshit Dao Protector! Nakakita na siya ng napakaraming tao na namatay, ngunit wala na siya saan man. Anong klaseng Dao Protector kaya siya? Hindi napigilan ni Chiang Mang ang pagmumura ng malakas habang ibinabalik ang kanyang ulo at umungal sa galit. Medyo pangit ang ekspresyon ng Pavilion Master sa gilid, ngunit hindi na siya nagsalita sa pagkakataong ito.
Hindi ako makatayo at panoorin ang napakaraming mga inosenteng tao na namamatay sa mga kamay ni Gu Xinghe. Kinagat ni Chiang Mang ang kanyang mga ngipin, ang mga kalamnan sa buong katawan ay naninigas. Ibinuko ni Yao Meng ang kanyang bibig at may sasabihin sana ng malamig na sinabi ni Chiang Mang, Yao Meng, mas mabuti kung wala kang sasabihin. Lahat ay may kanya-kanyang pagpipilian. Iginagalang kita, kaya't igalang mo ako. Nang marinig ito, agad na natahimik si Yao Meng. Dahil nakapagdesisyon na si Kuya Chiang, igalang mo siya, walang pakialam na sabi ni Xiao Yuan. Alam din ni Yao Meng na hindi na niya mapipigilan si Chiang Mang, kaya napaatras na lang siya sa gilid. Mapula-pula ang mga mata ni Chiang Mang. Nagdala siya ng matinding galit at nagplanong pumunta at makipaglaban kay Gu Xinghe. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Gu Xinghe sa itaas nila. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik niyang tiningnan ang lahat at sinabing may mahinang ngiti, lahat, kumusta na kayo? Gu Xinghe. Sa sandaling makita niya si Gu Xinghe, agad na nanginig ang buong katawan ni Chiang Mang. Ganap na hindi pinansin ni Gu Xinghe si Chiang Mang. Iniabot niya ang kanyang palad at ang bangkay ni Jai Xing ay itinapon pababa mula sa langit. Jai Xing. Nang makita nila ang bangkay sa lupa, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ads by Pop Future. Mabilis pang ang tumakbo si Chiang Mang. Buong lakas niyang niyugyog ang bangkay ni Zhao Xing at itinaas ang kanyang palad para ipadala ang espiritual na chi dito. Sa kasamaang palad, hindi na maaaring mamatay si Zhao Xing. Kahit si spiritual chi ay hindi makapasok sa kanyang katawan. Gu Xinghe. You dumb bastard. Pagkatapos sumigaw ni Chiang Mang, ang kanyang katawan ay bumaril patungo kay Gu Xinghe mula sa lupa na parang isang cannonball. Ang kanyang buong katawan ay tila naging eskarlata na cannonball habang siya ay sumusugod patungo kay Gu Xinghe. Ang suntok na ito ay naglalaman ng mga hinaing at galit na nararamdaman ni Chiang Mang sa loob ng maraming araw. Habang lumalaban siya, mas naging matapang ang kanyang banal na katawan. Kahit si Gu Xinghe ay hindi nang ahas na baliwalain ang suntok na ito. Malamig siyang ngumuso at naging hand knife ang palad niya habang nilaslas niya si Chiang Mang. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay nawala ang liwanag na nabuo sa kamay ng kutsilyo nang hawakan nito si Chiang Mang. Hindi ito nagdulot ng kahit katiting na ripple. Bahagyang kumunat ang noo ni Gu Xinghe. Bago pa siya makapag-react ay napapikit na ang kamao ni Chiang Mang sa kanya. Bang! Sa isang malakas na putok, sumabog ang kapangyarihan sa katawan ni Gu Xinghe. Ang kanyang mukha ay agad na nabali at ang kanyang katawan ay binaril pabalik. Nang makita ito ng lahat, nagulat silang lahat. Si Chiang Mang talaga ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, hindi banggitin ang isang martial saint, kahit isang ordinaryong makapangyarihan ay hindi maaaring saktan si Gu Xinghe. Ikaw, ay nililigawan si kamatayan. Agad na nagalit si Gu Xinghe. Ito na ang pangalawang beses na natalo siya ni Chiang Mang. Para kay Gu Xinghe, isa lang itong insulto. Baka sa mukha ni Chiang Mang ang lamig at galit. Kumakalat pa rin ang eskarlate na liwanag sa kanyang katawan. You bastard! Malamig na sabi ni Chiang Mang. Pinigilan ni Gu Xinghe ang galit sa kanyang puso at malamig na sinabi, nanumpa ako na hindi kita papatayin, ngunit hindi ko sinabi na hindi kita lumpo. Anak, lubos mo akong ginalit. F***CQ. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Chiang Mang at sinisingil muli si Gu Xinghe. Kabanata 1167, isang mabilis na labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi minamaliit ni Gu Xinghe ang kanyang kalaban. Hinampis niya ang palad niya pasulong, at lumitaw ang parang bundok. Dama po ang imprint sa katawan ni Chiang Mang at sa isang iglap ay nadurog siya sa lupa. Bumao ng malaking bahagi ng kanyang dibdib. Bush! Biglang nawala ang figure ni Gu Xinghe at lumitaw sa harap ni Chiang Mang sa isang kisap mata. Hinawakan niya ang katawan ni Chiang Mang gamit ang isang kamay at malamig na sinabi, kung hahayaan kitang mabuhay, maaari kang maging susunod na Chinyu. Kahit na hindi kita mapatay, gagawin kitang pile. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nasa 20 anyos na papasok.
Ikaw Ching. Diyang medyo napasimangot siya nang makita ang bagong dating. Pamulong din ang iba, Ye Ching. Bakit siya nandito? Nandito ba siya para kumatawan sa mga awtoridad? Normal lang. Masyadong maraming ordinaryong tao ang pinatay ni Gu Xinghe. Oras na para kay Ching na kumilos. Ngunit sa kakayahan ni Ye Ching, hindi niya kayang patayin si Gu Xinghe. Sa sandaling ito, nakapasok na si Ye Ching sa Martial Saint Realm. Gayunpaman, hindi pa rin siya kapantay ni Gu Xinghe. Commander Ye, kumusta ka na? Ads by Pop Future. Nang makita si Ye Ching na naglalakad, hindi natarante si Gu Xinghe. Inihagis niya si Changmang sa gilid at walang pakialam na sinabi, Commander Ye, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sinabi ni Ye Ching na may pagtatampo na mukha, Gu Xinghe, bilang presidente ng Martial Arts Association of Jingdo, marami ka talagang ginawang kasuklam-suklam at masasamang bagay. Alam mo ba ang iyong mga krimen? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gu Xinghe na mapatawa. Commander Ye, niloloko mo ba ako? Alam mo ang iyong mga krimen. Anong mga krimen ang alam ko? Nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Sinabi ni Ye Ching na may malamig na mukha, napatay mo na ang napakaraming tao, pinaglalaroan mo pa rin ba ako? Gu Xinghe, pinapayuhan kitang bumalik ka agad sa akin. Bumalik? Bumalik sa saan? Lalong tumindi ang pangungutya sa mukha ni Gu Xinghe. Humisi siya, may lugar ba sa mundong ito na makakahawak sa akin? At saka, kaya mo ba akong patayin? Agad na nagalit si Ye Ching, Gu Xinghe, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na wala talaga kaming magagawa sa iyo. Iminuwestro ni Gu Xinghe si Ye Ching at sinabing, kung gayon maaari mong subukan. Hindi kumibo si Ye Ching ngunit malamig na sinabi, kung hindi ka sumama sa akin ngayon, hindi kita pababayaan. Ha. Lalong tumawa si Gu Xinghe. Sa sandaling ito, bigla niyang inabot at hinawakan si Changmang sa kanyang kamay. Pagkatapos, malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Ye Ching at sinabing, sige, lampoin ko siya sa harap mo ngayon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Dahil doon, yumuko si Gu Xinghe ng isang kamay at hinawakan ang ibabang tiyan ni Changmang. Swoosh! Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang pumutok sa kalangitan at dumating sa harap ni Changmang sa isang iglap. Ads by Pop Future. Tinapakan ni Qin Yu ang karakter na Xing, at inilagay ang bronze sword sa dibdib ni Changmang. Klang! Nakahawak ang mga daliri ni Gu Xinghe sa tansong espada at isang marahas na dagindong ang narinig kaagad. Ang pag-urong ay nagpasakit sa mga daliri ni Gu Xinghe at ang kanyang mukha ay nabaluktot. Qin Yu. Napasigaw ang lahat sa gulat nang makita nila kung sino ito. Lumiwanag ang mga mata ni Gu Xinghe at may bakas ng pananabik sa kanyang mukha. Natuwa rin si Ye Ching. Hindi dahil walang pagkakataon si Ye Ching na patayin si Gu Xinghe, sadyang napakataas ng presyo. Mas mabuti kung mapatay ni Qin Yu si Gu Xinghe. Qin Yu? Matagal na kitang hinahanap. Sabi ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Hinailan niya si Changmang sa gilid at saka sumimangot, are you okay? Ayos lang ako. Gusto kong patayin ang bastard na ito. Nanlaki ang mga mata ni Changmang na parang mga kampanang tanso. Kumunot ang noo ni Qin Yu at nagtanong, ano ang nangyari? Si Jai Xing ay patay na, sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. Matapos marinig ang mga salita ng Pavilion Master, hindi maiwasang magbago ang mukha ni Qin Yu. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang bangkay ni Jai Xing na nakahandusay sa lupa. Ads by Pop Future. Hindi nang ahas si Qin Yu na magsabi ng kahit ano. Nagmamadali siyang naglakad papunta kay Jai Xing at tinakpan ng palad niya ang noo ni Jai Xing. Walang silbi. Nasuri ko na. Nawasak na ang primordial spirit niya, sabi ng Pavilion Master. Hindi lang iyan, itong Gu Xinghe ay nakapatay din ng maraming ordinaryong tao, maraming inosenteng tao. Malamig na sabi ni Ye Ching. Medyo inis na sinabi ni Changmang, na nasa gilid, kasalanan ko ang pagiging mahina. Hindi ko sila maprotektahan. Alam ni Qin Yu ang karakter ni Changmang. Kamukhang kamukha niya si Qin Yu.
Pareho silang ipinanganak sa kahirapan, at pareho silang may likas na pakikiramay at pakikiramay sa mga nabubuhay sa ilalim. Hindi mo kasalanan, kasalanan ko ito. Huminga ng malalim si Chinyu. Pilit niyang pinipigilan ang galit sa kanyang puso, ngunit dahil sa galit na iyon ay halos mawalan siya ng malay. Chinyu? Napakalaki ng mga kasalanan ni Go Xinghe. Hindi natin siya mabitawan kahit anong mangyari, sabi ni Ye Qing sa gilid. Sumulyap si Chinyu kay Ye Qing at sinabing, Commander Ye, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bibitawan kahit hindi mo sabihin sa akin. Sa hindi kalayuan, walang pakialam na sinabi ni Go Xinghe, Chinyu, anong uri ng nakakabighaning gayuma ang ibinigay mo kay Jai Xing? Mas gugustuhin niyang mamatay sa aking mga kamay kaysa pagsilbihan ako. TSK. Kailangan kong sabihin, talagang hinahangaan kita. Tumayo si Chinyu mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Go Xinghe, nakatutuwang hayop. Gumisi si Go Xinghe, bakit pareho ang sinasabi mo sa savage na iyon? Wala nang ibang masabi, di ba? Swoosh! Naramdaman lamang ni Go Xinghe ang isang gintong liwanag na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, lumitaw ang figure ni Chinyu sa harap ni Go Xinghe. Chinyu? Tila nitong mga ilang araw. Bago pa matapos ni Go Xinghe ang kanyang pangungusap, sinuntok na ni Chinyu ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang suntok na ito ay hindi nagpalipad kay Go Xinghe tulad ng kanyang naisip, ngunit ang malakas na puwersa ay nagpahirap kay Go Xinghe ng labis na sakit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at ang kanyang pang-itaas na katawan ay hindi maiwasang yumuko at maging hugis hipon. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon na abutin at hawakan ang ulo ni Go Xinghe. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang tuhod at hinampas ito sa mukha ni Go Xinghe. Sa isang putok, ang katawan ni Go Xinghe ay lumipad sa hangin at bumaligtad ng 360 degrees sa hangin bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Tinakpan niya ang mukha niyang puno ng dugo at gumapang paakyat sa lupa. Sting. Nagluwa si Go Xinghe ng isang bibig ng dugo at sumunod ang isa sa kanyang mga ngipin sa likod. Kabanata 1168, ang kapangyarihan ng dugo. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid. Ang magaspang at simpleng paraan na ito ay talagang nagkaroon ng mahimalang epekto. Chinyu? Dumb bastard! Galit na sigaw ni Go Xinghe. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng mga pagkakataon. Siguradong papatayin kita sa unang pagkakataon. Bago makapagsalita si Chinyu, sinabi ni Su Chi sa malalim na boses, mag-ingat ka, mukhang medyo iba ang Chinyu na ito. Hinala ko, nasipsip na niya ang dugo ni Yan Rozo. So ano? Walang pakialam si Go Xinghe. Sa kanyang opinyon, ang antas ng paglilinang ay lahat. Kahit na nasipsip ni Chinyu ang dugo, nasa gitna lang siya ng Martial Saint Realm. Paano siya magiging katapat ng isang tao sa Almighty Realm? Anak, dudurugin kita. Itinaas ni Go Xinghe ang kanyang ulo at nagpakawala ng galit na galit. Ang aura ng isang makapangyarihan ay sumabog mula sa kanyang panloob na chi. Isang malakas na bagzo ng hangin ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at gumuho ang lupa sa sandaling ito. Hindi mabilang na tao ang napaatras sa sigaw na ito. Parang kahit ang maitim na ulap sa langit ay naglaho sa sandaling ito. Si Chinyu lang ang nakatayo doon na parang bato, hindi gumagalaw. Ads by Pop Future. Bahagyang nanginig ang katawan ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Lumitaw din ang Greenwood True Body. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay umabot na sa isang lubhang nakakatakot na estado. Basag-basag ang mga damit sa katawan, bumungad sa kanyang katawan na parang si Jade. Papatayin kita! Sigaw ni Go Xinghe at biglang kinuyam ang kanyang kamao at sumugod kay Chinyu. Malinaw na sinadya ni Go Xinghe na labanan si Chinyu gamit ang kanyang katawan. Gusto niyang gamitin ang pinaka-nakakasilaw na katawan ni Chinyu para talunin si Chinyu. Si Chinyu ay nakatayo doon ng napakatahimik. Sa pagtingin sa kamao ni Go Xinghe na nakatutok sa kanya, agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao at itinaas ang kanyang kamay. Hindi nagbago ang ekspresyon niya sa pagtanggap nito. Klang!
Maririnig ang tunog ng pagbangga ng bakal. Naramdaman na lamang ni Gu Xinghe ang isang malaking puwersa na kumalat sa kanyang kamao. Halos mabali ang buto ng kamao niya. Kumalat ang puwersa mula sa kanyang kamao hanggang sa kanyang buong braso. Deng deng deng. Sa sumunod na segundo, si Gu Xinghe ay napaatras ng 3 hakbang ng malaking puwersang ito. Katahimikan. Ang eksena ay ganap na tahimik. Nang makita ni Yao Ming at ng iba pa ang eksena sa harapan nila, hindi nila maiwasang maramdaman na nanunuyo ang kanilang lalamunan. Ads by Pop Future. Qin Yu? Ganito ba talaga kalakas? Maaaring nakatuntong na siya sa makapangyarihang kaharian. Ulalas ng isang tao. Hindi tama iyan. Hindi pa rin bumuti ang kanyang kaharian. Intermediate stage ng Martial Saint Realm. Nakakatakot na siya kahit nasa intermediate stage lang siya ng Martial Saint Realm. Sa sandaling ito, halos walang nang-ahas na maniwala dito. Maging sina Yao Ming, Xiao Yuan, at ang iba pa ay nadama na ito ay hindi kapani-paniwala. Dapat pa rin itong si Mr. Qin. Hindi napigilan ni Yao Qing na sabihing nasa sabik sa gilid. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Gu Xinghe, at halos walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Hindi ka karapat-dapat na ipaglaban ang aking pisikal na katawan, malamig na sabi ni Qin Yu. Medyo nahihiya ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo sa lupa at malamig na sinabi, ito ay isang pagkakamali lamang ngayon. Ang kasalukuyang ako ay may katawan ng isang makapangyarihang figure. Gumisi si Qin Yu, paano kung ako ay may katawan ng isang makapangyarihang figure? Ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay orihinal na hindi mas mahina kaysa sa isang makapangyarihang figure. Ngayong nasipsip na niya ang dugo ni Yan Rozo, mas lalong bumuti ang pisikal na katawan ni Qin Yu. Maging ito ay lakas, bilis, o kahit espiritual na kapangyarihan, lahat sila ay umabot sa isang napaka-abnormal na estado. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumayo si Qin Yu at malamig na tumingin kay Gu Xinghe. Ayaw pa ring sumuko ni Gu Xinghe. Hindi siya naniniwala na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi maikukumpara kay Qin Yu. President Gu, pinakamabuting mag-ingat. Matagal nang sinabi ni Yan Yongpo na kapag pinagsama ang Qin Yu at Yan Rozo, hindi sila masusukat ng sentido komon, paalala ni Su Qi sa kanya. Ads by Pop Future. Umiling si Gu Xinghe, F***it, hindi ako naniniwala. Si Gu Xinghe, na ayaw sumuko, ay sumugod muli kay Qin Yu. Ginamit niya ang kanyang dalawang kamay at paa, at pinaulanan ng kanyang mga kamao si Qin Yu. Mukhang medyo relaxed si Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang palad at tinanggap ang halos bawat suntok mula kay Gu Xinghe. Kumikislap ang mga mata ni Gu Xinghe na may bahid ng lamig. Inabot niya ang kanyang kamay at sinampal si Qin Yu. Nang malapit ng dumapo ang kanyang palad sa katawan ni Qin Yu, mabilis na nabuo ang isang marka sa kanyang palad. Ito ang nakakatakot na aspeto ng makapangyarihang mga figure. Ang mga spell at marka ay maaaring i-condense sa napakabilis na bilis. Hindi makapag-react si Qin Yu sa oras. Tiniinan ni Mark ang katawan ni Qin Yu ng malakas. Tulad ng isang granada na sumasabog sa harap ng kanyang dibdib, direktang pinalipad ng nakakatakot na puwersa si Qin Yu at winasak ang Divine Alchemist Pavilion. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Gu Xinghe na tumawa ng malakas. Tanga, sa tingin mo ba ay ipaglalaban kita hanggang dulo gamit ang aking pisikal na katawan? Gu Xinghe, walang hiya ka talaga. Isa kang makapangyarihang martial saint, pero gusto mo pa ring maglaro ng madumi. Hindi napigilan ni Zhuang Teng na magmura. Gumisi si Gu Xinghe, ito ang kakayahan ko. Kung hindi ka kumbinsido, pumunta ka at maghaiganti para sa kanya. Si Zhuang Teng ay agad na natahimik at napaatras sa gilid na may hinanakit. Su Qi? Pumunta at ilabas siya para sa akin, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe. Hindi napigilan ni Su Qi na sumimangot, maaaring hindi patay ang Qin Yu na iyon. Hindi maiwasang maging malamig ang ekspresyon ni Gu Xinghe habang sinabi niya, kung maglakas loob kang magsalita muli ng mga nakakapanghinayang salita, papatayin kita kaagad. Agad na kumunat ang mga kilay ni Su Qi.
Sa ilalim ng pamimilit ni Gu Xinghe, maaari lamang siyang sumugod patungo sa direksyon ni Qin Yu. Gayunpaman, bago siya makalapit, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa mga guho. Kasunod nito, si Qin Yu, na kalahating hubad, ay lumabas mula sa mga guho. Kasing ganda pa rin ng katawan niya ang jade, wala kahit isang puting peklat ang natira. Kabanata 1169, ang dakilang labanan laban kay Gu Xinghe. Naglakad palabas si Qin Yu mula sa mga guho. Napatingin siya sa sariling katawan at hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Nakakatakot talaga ang improvement na dala ng dugong ito. Hindi nakakagulat na lahat ng tao sa mundo ay nabaliw dito. Ang markang itinaas ay hindi man lang nag-iwan ng kahit isang puting marka. Ang antas ng takot ng katawan na ito ay higit na lumampas sa imahinasyon ng isang tao. Sa hindi kalayuan, lumiit ang mga mag-aaral ni Gu Xinghe. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang palad niya na para bang hindi siya makapaniwala na totoo ang eksenang ito. Siya nga ay sumisipsip ng dugo. Mukhang tama si Yan Yongfo. Napaatras si Suchi at sinabi sa mahinang boses. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay unti-unting naging pangit. Sa pagharap sa lakas ni Qin Yu, hindi na siya nang ahas na magtago ng anuman. Mukhang napakahirap na patayin ka ngayon kung hindi mo ipapakita ang iyong tunay na lakas, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Si Qin Yu ay nakatayo sa malayo sa ere. Walang lungkot o saya sa mukha niya. Ang paraan ng pagtingin niya kay Gu Xinghe ay parang tumitingin siya sa isang payaso. Dahil sa hitsurang ito, labis na hindi nasisiyahan si Gu Xinghe. Noong kalahating hakbang pa lang siya ng martial saint, ganito ang posture ni Qin Yu. Ngayon na siya ay may lakas ng isang makapangyarihang figure, si Qin Yu ay nasa estado pa rin. Dapat pinatay na kita noon. Nagsisi si Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Kung alam niyang mangyayari ito, napatay na niya si Qin Yu. Sa halip na pahirapan siya. Ang mga agos ng panloob na chi ay dumaan sa katawan ni Gu Xinghe. Isang nakakatakot na aura ang kumalat mula sa katawan ni Gu Xinghe at nilamon ang buong Divine Alchemist Pavilion. Ito ang pinakamakapangyarihang panloob na chi na nakita ng lahat. Ang nakakatakot na pressure na iyon ay yumanig sa hangin at naging sanhi ito ng rumble. Nanginginig ang mga paa ni Qin Yu at tumigil siya sa kanyang kinatatayuan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at naramdaman ang panloob na chi na nagmumula sa katawan ni Gu Xinghe. Para siyang nakakaramdam ng banayad na simoy ng hangin. Hindi lang siya natakot, nag-enjoy pa siya. Tapusin natin ito ng mabilis. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Qin Yu ng ilang salita. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Gu Xinghe. Bigla siyang nakaramdam ng sama ng loob. Tapusin ito sa lalong madaling panahon. Bakit napakakumpiyansa ni Qin Yu sa pagbigkas ng apat na salitang ito? Hindi kaya tinatago niya ang kanyang lakas. Si Qin Yu, na nasa ere, ay lumingon kay Jiang He. Senior Jiang siya, matagumpay kong naintindihan ang ikalimang antas ng Du Formula, nakangiting sabi ni Qin Yu. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, gumalaw ang isip ni Qin Yu, at isang gintong Doshraptor ang biglang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kasanayang ito ay ang ikalimang antas ng Du Formula. Sa suporta ng ikalimang antas ng Du Formula, ang lakas ni Qin Yu ay agad na tumaas ng 12 beses. Ang orihinal na kalmado na panloob na chi ay nagsimulang maging lubhang nabalisa. Para bang ang isang tahimik na lawa ay naging mabagyong dagat. Ads by Pop Future. Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa ilalim ng mga paa ni Qin Yu at agad na pinigilan ang panloob na chi ni Gu Xinghe. Nakakatakot na panloob na chi. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Suchi at bakas ng takot ang bumungad sa kanyang puting nyebe na mukha. President Gu, mas mabuting umatras ka agad. Ang kasalukuyang Qin Yu ay hindi na maikukumpara sa kanya, gulat na sabi ni Suchi. Gayunpaman, paano magiging handa si Gu Xinghe na umalis ng ganoon lang? Pinandilatan niya si Qin Yu na nasa hindi kalayuan at sumigaw, naglalaro ka lang. Isang martial saint lang, gusto kong makita kung gaano ka kaya. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Gu Xinghe ang kanyang palad at ang espiritual na kapangyarihan ay mabilis na natipon patungo sa kanyang palad. Sa isang iglap, parang may sumikat na araw sa kanyang kamay.
Ang sinag ng liwanag na ito ay walang katulad na nakakapaso at nagpapaliwanag sa mundo. Siyam na bituin na Saint Explosion. Nagpakawala ng galit na galit si Gu Xinghe. Pagkatapos, ang kanyang mga kamao ay parang bakal na martilyo habang inihampas niya ito kay Qin Yu. Wala na si Qin Yu sa mood na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang mga aksyon ni Gu Xinghe na ito ay mabisyo at kailangan niya itong patayin ngayon. Higit pa rito, ang formula ng battle word na ito ay maaari lamang mapanatili sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas o mas mahina. Sa makatuwid, ang mga ugat sa kanang kamao ni Qin Yu ay umuumbok. Ang lahat ng gininto ang ningning ay dumaloy sa kanyang braso na parang agos ng tubig at lumundag patungo sa kanyang kamao. Ang isang suntok ay makakasira ng 10,000 sining. Pilit na umungol si Qin Yu, at itinaas ang kanyang kamay para gamitin ang kanyang trump card. Ang maladrago na ilaw ng kamao ay sumabog, at iniyuko ni Qin Yu ang kanyang braso, pagkatapos ay humampas pasulong. Sa sandaling ito, ang buong Divine Alchemist Pavilion ay nahati sa dalawa. Kahit na may proteksyon ng pagbuo, ito ay walang silbi. Sa isang iglap, pumutok ito. Ang liwanag ay tumagos ng ilang daang metro, at ang mga bundok at mga ilog ay nabasag sa isang iglap, nanginginig ang mga tainga ng lahat. Mga inirerekomendang video. Honeycomb: The World Beyond Official Gameplay Trailer. 24K. Isa. Play video. Mga ad ng Pop Future. Tiao Ching, na pinakamahina sa kanila, ay may umaagos na dugo sa kanyang mga tainga at bibig. Sa wakas ay nagkasagupaan ang dalawang diskarte sa sandaling iyon. Pinawi ng gintong liwanag ang kalangitan at ang araw. Sa sandaling magkasagupaan sila, nilunod nito ang 9-star na Saint Explosion ni Gu Xinghe. Tumagal ito ng wala pang 1 segundo. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay nagbago ng husto. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Tumalikod siya at tumakas sa kawalan, sinusubukang iwasan ang suntok. Gayunpaman, nakita na ni Qin Yu ang kanyang mga intensyon. Kitang-kita niya ang ningning sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagliwanag ang mapanglo na mga mata ng Diyos habang nakatingin siya ng diretso kay Gu Xinghe. Kasunod nito, muling ibinaba ni Qin Yu ang kanyang kamao at sumuntok ng pangalawang suntok. Ang pangalawang suntok na ito ay mas malakas pa kaysa sa unang suntok. Pati ang kawalan sa mundong ito ay nanginginig, na parang anumang oras ay guguho na. Katsaw! Sa wakas, ang kawalan ay hindi na makayanan at nasira sa sandaling iyon. Si Gu Xinghe, na nagtatago sa kawalan at nagbabalak na tumakas, ay nahulog mula sa pagkabigla. Sa sandaling nahulog siya sa kawalan, nakita niya ang isang liwanag na parang araw na mabilis na lumalawak sa kanyang mga pupil. Hindi maganda. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Ang kanyang katawan ay mabilis na natatakpan ng isang layer ng madilim na berdeng ilaw, ganap na sumasakop sa kanyang katawan. Ito ang berdeng kristal na makadyos na baluti na nakolekta ng 8 mataas na antas na opisyal. Sinasabing kaya nitong labanan ang lakas ng isang makapangyarihang figure at iligtas ang buhay ng isang tao. Boom! Ang fist chi ay ganap na bumalot kay Gu Xinghe. Sa sandaling ito, ang Green Crystal Godly Armor ay natatakpan ng mga bitek at pagkatapos ay nabasag ng isa-isa. Si Gu Xinghe ay pinadalang lumipad ng libu-libong metro. Nag-iwan ito ng mahabang peklat sa lupa, at ang bayan ng Qinghe ay tila nahati sa dalawa sa sandaling ito. Ang mga guho ay nahulog sa katawan ni Gu Xinghe. Nang kumalat ang alikabok, makikita ang gulanit na Gu Xinghe. Ang Green Crystal Godly Armor sa kanyang katawan ay isa-isang nabasag, nag-iwan lamang ng mga piraso ng sirang armor na nakadikit sa kanyang katawan. Dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang mga butas, at isang malagim na puting buto ang nahayag sa kanyang kanang dibdib. Pumangit din ang kalahati ng mukha niya dahil sa pambubugbog. Kabanata 1170, ang labanan sa pagitan ng isang banal na sandata at isang banal na sandata. Tila nabali ang kalahati ng kanyang braso, at bahagyang nakabaluktot ang kanyang baywang habang nakatayo doon, humihingal. Natapakan ng mga paa ni Qin Yu ang Shingxia Raptor, at mabilis niyang naabutan.
Ang mga tao ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi gustong makaligtaan ang sandaling ito, at lahat sila ay humakbang pasulong upang sumunod. Tumayo si Qin Yu sa harap ni Gu Xinghe, at isang gintong kadena ang lumipad mula sa kanyang palad, na naggapos kay Gu Xinghe. Sa dalawang suntok lang, hindi na kinaya ni Gu Xinghe. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang ikatlong suntok ni Qin Yu. Qin Yu, karapat-dapat kang mamatay. Labis na ayaw ni Gu Xinghe. Ang kanyang great undertaking ay malapit ng makumplito, ngunit muli itong winasak ni Qin Yu. Huminga siya ng malalim, puno ng pag-ayaw ang kanyang mga mata. Gusto mo pa bang lumaban? Malamig na tanong ni Qin Yu. Ibinuka ni Gu Xinghe ang kanyang bibig at sinabi, kung titigil ako ngayon, maaari pa ba akong makipagpalitan ng panibagong buhay? Hindi. Umiling si Qin Yu. Napakaraming tao ang napatay mo. Kahit mamatay ka ng 10 beses, hindi pa rin sapat. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng bibig ni Gu Xinghe ay biglang namuti. Iniunat niya ang natitirang braso at biglang humawak patungo sa kawalan. Ang kamay na ito ay talagang nabasag ang kawalan. Ads by Pop Future. Ang kanyang kamay ay umabot sa kawalan, na parang gusto niyang maglabas ng ilang banal na sandata. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Bago pa siya makapag-react, naglabas na si Gu Xinghe ng isang banal na sandata. Ito ay isang kalawang na bakal. May mga marka sa baras na bakal, na para bang sinasabi nito ang ipinagmamalaking tagumpay sa labanan. Isang sinaunang aura ang lumabas mula sa bakal. Ang panloob na chi ay umaalon, at isang mabigat na aura ang bumagsak mula sa itaas, na lumilikha ng malalaking bunganga sa lupa. Sa sandaling mabunot ang iron rod, labis na nabahala si Qin Yu. Ito ay tila isang ordinaryong baras na bakal, ngunit ang malakas na banal na aura ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maglakas loob na tingnan ito ng direkta. Ano ang bagay na ito? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Ngumisi si Gu Xinghe, bagaman hindi ko alam ang pinagmulan nito, alam ko na ang bagay na ito ay hindi masisira. Ito ay isang sinaunang bagay ng mahusay na magsasaka. Qin Yu? Sa tingin mo ba, uupo lang ako at hihintayin si kamatayan? Biglang umungal si Gu Xinghe. Hinawakan niya ang bakal gamit ang isang kamay at winalis ito. Si Qin Yu ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling kinuyam ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman ni Qin Yu na may mali. Masyadong matigas ang bakal na ito. Maging ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay direktang natangay. Ang tigas lamang ng pamalo ng bakal ay higit na nalampasan ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Qin Yu. Ha. Tumawa ng malakas si Gu Xinghe. Ang aking ama ay kontrolado ang Martial Arts Association ng Jingdo sa loob ng maraming taon. Paanong wala siyang anumang bagay sa kanyang pag-aari? Ads by Pop Future. Si Suchi, na nanonood ng labanan mula sa malayo, ay nakakunot ng mahigpit. Ang bakal na ito ay talagang pambihira. Ang mabigat at mapang-ipong pakiramdam na iyon ay labis na naging hindi komportable sa lahat. Bush. Muling iniwas ni Gu Xinghe ang kanyang pamalo. Umaasa sa kanyang void technique, ang bakal na pamalo ay dumaan sa kalawakan at agad na nakarating sa harap ni Qin Yu. Walang mapagtataguan. Bang! Ang baras na ito ay bumagsak sa dibdib ni Qin Yu, direktang nabasag ang tunay na katawan ni Qin Yu na Asherwood. Ang kanyang pisikal na katawan ay lumipad pabalik ng ilang daang metro, at ang kanyang sternum ay nabasag din. Tila nabaliw si Gu Xinghe. Hinawakan niya ang bakal na pamalo sa kanyang kamay at malakas na tinaga. Agad na gumuho ang lupa, na para bang hahatiin ang crust ng earth sa dalawa. Bush! Muling umatake ang bakal. Naikuyom ni Qin Yu ang kanyang mga kamao ng maraming beses, ngunit sa tuwing hahawakan niya ito, ang mga buto ni Qin Yu ay nadudurog. What on earth is this thing? Si Qin Yu ay labis na nabigla. Mula nang tumuntong siya sa cultivation path, hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na banal na sandata. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, hahampasin niya ako hanggang mamatay. Palihim na naramdaman ni Qin Yu na hindi maganda ang mga bagay. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang tansong espada at binalak na gamitin ito para salubungin ang pag-atake.
Swish! Ang baras na bakal ay tumawid sa buong mundo. Ito ang lakas ng mismong baras na bakal, at kaya nitong durugin ang lahat ng bagay sa mundo. Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword sa kanyang kamay. Ang kanyang panloob na chi ay lumundag habang hawak niya ang espada upang salubungin ang pag-atake. Ads by Pop Future. Clang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Lumitaw ang mga bitek sa bronze sword sa kamay ni Chinyu. Bitek. Sa susunod na segundo, ang tansong espada ay direktang nabasag sa mga piraso. Paano ito posible? Tiningnan ni Chinyu ang bronze sword sa kanyang kamay, na tanging talukap na lang ang natitira, at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Anong uri ng background mayroon itong bakal na pamalo? Talagang nakakatakot ito. Ha. Tuwang-tuwa si Gu Xinghe. Hinampis niya ang bakal sa lupa at sumigaw, mayroon akong walang kapantay na banal na sandata. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Sa sandaling ito, walang ideya si Chinyu. Gamit ang bakal, si Chinyu ay hindi kapantay ni Gu Xinghe. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang figure ni Gu Xinghe sa harap ni Chinyu. Ano ang tinatago mo? Inihayag ni Gu Xinghe ang isang malupit at kakaibang ngiti. Ang baras na bakal sa kanyang kamay ay tumama na mula sa ilang daang metro ang layo, dumiretso sa ulo ni Chinyu. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Chinyu ay nagbago ng husto. Sa ganoong kalayuan, hindi siya makakatakas. Pumikit siya at hinintay ang hatol ng tadhana. Bweng! Ngunit sa sandaling ito, biglang naglabas ng ningning ang spatial artifact ni Chinyu. Isang napakaluma at simpleng landscape painting na parang piraso ng pergamino ang lumutang at nakaharap sa bakal. Boom! Isang marahas na banggaan ang kumalat. Ang aftershock na parang pagsabog ng isang bombang nuclear ay naging puting apoy sa radius na ilang daang metro. Direktang pinalipad si Chinyu ng aftershock na ito, at nagsimulang pumutok ang kanyang katawan. Hindi rin magaling si Gu Xinghe. Naputol ang kanyang bakal, at pinalipad din siya.